Sa mga cellphone video na ito mula sa isang pasahero, kitang tensyonado ang sitwasyon sa loob ng eroplano na ito. Makikita pang may medical personnel na tumugon sa ilang hinimatay na pasahero. Sa isang statement, kinumpirma ng AirAsia na flight ZA2823 nila ito na galing Da Nang, Vietnam at lalapag dapat kahapon ng tanghali sa NAIA Terminal 1. Pero dahil sa masamang panahon, hindi makalanding ang eroplano sa NAIA at kinailangan ma-divert sa Clark International Airport. Ipinaunawa naman daw ito ng flight crew sa mga pasahero. Pero ayon sa isa sa mga pasahero na si Jay Aquino, nagsimulang magkaroon ng aberya nang hindi na makaalis sa Clark International Airport ang sinasakyan nilang eroplano. Hindi raw nakakuha ng clearance ang AirAsia dahil sa air traffic. Habang nagkaka-aberya, pinatay raw ang air conditioning ng eroplano. Nasa loob lang daw ang mga pasahero buong hapon. Sana mas na-handle nila na maayos. And I think ang very disappointing part doon is hindi sila transparent. If sinabi naman nila yung mga kailangan gawin at yung decisions nila real time at hindi pa bago-bago, kaya naman ng pasahero eh. Pero yung 4 hours kami sa loob, may himatay pa bago sila mag-decide. May point na kinlose na nila yung AC. Yeah. And then, close din yung doors. So imagine, walang air circulating inside. So sunod-sunod na yung mga pasahero na nasa-suffocate. So nagko-collapse. And then, nagpapanik. Sa ilan pang cellphone video mula sa mga pasahero, makikita nagpupumilit makalabas ng eroplano ang ilang pasahero. May ilan ding nasa bridge na. May mga airport police na rin naka-standby sa lugar. Kinumpirma ng AirAsia na may 2 pasahero na nangailangan ng atensyong medikal na tinugunan daw ng airport medical team. Naiintindihan daw nila na nagdulot ng inconvenience ang aberya sa flight pero kinailangan daw sundin ang operational processes at coordination bago makalipad ulit. Prioridad daw nila ang kaligtasan ng lahat. Naghanda rin daw sila ng snacks at hot meals para sa mga pasahero. Binenta pa nila yung water tsaka snacks sa amin nung na-stuck kami dun nung bago nila patayin yung AC. So na-realize na lang nila na kailangan namin ng food and snacks nung wala ng AC at may mga nahihilo na. So their news about they gave us snacks, hindi po totoo yun. Binentahan po nila kami. Kumalma raw ang sitwasyon ng pahintulutan ng mga pasahero na lumabas ng eroplano at pumunta sa immigration gates ng Clark International Airport bandang gabi. Ipinaliwanag sa kanila ng immigration officials ang sitwasyon. Pinasakay rin sila sa mga point-to-point o P2P bus mula Clark International Airport patungo NAIA Terminal 3. Sagot daw ng mga pasahero ang pamasahe sa P2P bus. Pasado 1:00 na ng madaling araw nang makarating ang P2P bus ng mga pasahero ng eroplano dito sa NAIA Terminal 3. Kaya naman matapos ang napakaraming oras ay pagod na itong mga pasahero, lalo na't may mga kasama silang mga bata. We're gonna file a complaint sa tamang CAB. And magko-coordinate kami kung ano yung tamang proseso kasi pag sa social media lang, I don't think it's gonna reach somewhere. The fact na nag-post sila ng public statement without sorting out first kung ano nangyari sa loob, that's very unacceptable. Sisikapin pa namin kunan ng karagdagang pahayag ang AirAsia.